Nanay, birthday ko ngayon. Ano kaya ang sorpresa ni Daddy para sa akin? Malalaman natin. Sana magpakasal na kayo ni Daddy. Sige, pangako sa'yo. Roy, sino sila? Ipapakilala ko sila. Ito ang unang pag-ibig ko, si Elena Wendell. At ito naman ang mahal kong anak, si Nina. Daddy, kami naman ni Mommy. Sandali lang. Pirmahan mo ang divorce papers. Huwag mong sirain ang birthday ng anak ko. Naiintindihan mo ba na birthday din ni Talia ngayon? Ito ba ang sorpresa mo para sa kanya? Roy, hindi mo sinabi sa akin na may iba ka pang pamilya. Yane, matagal na kitang hindi mahal. Tingnan mo si Elena. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang pagod araw-araw. Hindi ka man lang mag-ayos. Kapag nakikita ko ang mukha mo ngayon, nakakasuka na. Ginawa ni Mommy ang lahat para alagaan tayo. Hindi siya bumibili ng pampaganda at ginamit ang pera para bumili ng damit mo. Paano mo siya nagawa nito? Talia, ako ang nagpapakain sa inyo. Kaya tumahimik ka na lang. Roy, pipirmahan ko ang divorce papers. Pero si Talia ay dapat sumama sa akin. Para bang kaya mo yan? Ayos lang sa akin. Para hindi ko na siya kailangang buhayin. Pagsisisihan mo ito balang araw. Nanay, konti lang naman ang kinain ko at hindi ako gumagastos ng malaki. Basta kasama kita, hindi ako takot sa hirap. Ang kantada, hindi kita hahayaang maghirap. Hindi ko sinasabi sa iyo ito. Pero, galing pala ako sa mayamang pamilya. Tycoon ang lolo mo. Hindi magiging problema ang pera. Talaga? Siyempre, Miss Stone, Miss Talia, paumanhin sa paghihintay. Sakay na po kayo. Nanay, saan tayo pupunta? siyempre, babalik tayo sa malaking mansyon natin. Mayaman talaga si Nanay, isang heiress. May personal pa siyang driver. Kung alam lang ni Daddy, siguradong magsisisi siya. Nanay, ito, ang laki pala ng bahay na ito. Atin ba talaga ito? Siyempre, hindi ba sinabi ko sa'yo? Mayaman akong heres eh. Tara na. Matagal-tagal na ring walang nakatira dito, kaya medyo maalikabok. Kapag nalinis ko na ito, magiging bago ulit. Ano to? Talia, halika rito. Halika na. Talia, masyado akong abala para ipagdiwang ang birthday mo. At hindi man lang ako nakabili ng cake ngayon. Babawi ako bukas. Okay lang yan, Nanay. Ito ang pinaka-espesyal at di malilimutang birthday. Gusto ko ito. Talia, sinisisi mo ba ako? Dahil wala si Daddy? Nanay, nandyan ka at sapat na yon. Ang hiling ko lang ay laging malusog at masaya ka. Salamat, Talia. Ihahatid kita sa eskwelahan. Nanay, hindi ba't sabi mo marami tayong kotse at ilang driver? Ang layo ng eskwelahan. Bakit naman bisikleta ang sinasakyan natin?
Isa akong mayamang tagapagmana, pero kailangan nating magpakita ng simple. Maganda ang pagbibisikleta, eco-friendly, at magandang exercise din. Ah, ganun ba? Siya. Hawak mo ako ng mahigpit. Umupo ng maayos. Tara na. Mami, mabigat ba ako? Pagod ka? Kung pagod ka, pwede akong bumaba at maglakad sandali. Hindi ako pagod. Hawak ng mahigpit. Bibilisan ko na. Talia, uuwi na ako. Susunduin kita pagkatapos ng school. Bye, Mami. Bye. Daddy, Mommy! Sweetheart, pagod ka ba sa school ngayon? 4 plus, 1, 2, 3. Napakaingay. Umalis ka dito. Talia. Roy, anong problema mo? Paano mo ako pinagsasalitaan? Yane, nawala ata sa isip ko. Naniniwala ako sa fortune teller na sinabi magdadala ka ng swerte. Ngayon, lalong lumala ang swerte ko. Kasalanan mo lahat ito. Nung una, akala ko ayaw lang ng daddy sa mga babae. Pero, ayaw lang siya sa akin at mommy. Talia, Bitawan mo ako. Bitawan. anong ginagawa mo dito? Sinundan mo ako dito para humingi ng pera? Talia, makinig kang mabuti. Diborsiyado na ang nanay mo at ako, kaya tigilan mo na ako. Noon pa man, walang pag-aatubiling pumirma si Jane sa mga papeles ng diborsyo, walang pag-aatubili. Nagsisisi na ba siya ngayon? Huli na ang lahat. Hindi siya nag-atubiling pumirma, di ba? Ano ba ang nangyayari sa batang ito? Dito pa sa eskwelahan ipinapahiya ang pamilya. Daddy, nagkakamali ka. Hindi ako pumunta rito para makita ka. Narinig ba ng nanay mo na na-promote ako? Kaya pinapunta ka rito para gambalain ako? Mayaman ang mommy ko. Hindi kami nagkukulang sa pera. Lumaki ang nanay mo sa ampunan. Wala siyang magulang. Mayaman. Nabaliw ba si Jane pagkatapos ng diborsiyo? Roy, naawa nga ako sa batang ito. Bigyan mo na lang ng kaunting pera at paalisin mo na? Mahalaga ang oras natin. Heto. Tigilan mo na ako. Hindi ako nagsisinungaling at hindi may sakit si mommy. Nakatira talaga kami sa isang malaking mansyon. Mansyon? Mahirap na mahirap ang nanay mo. Paano niya mabibili ang isang mansyon? Mukha pa siyang katulong. Talia, napakabata mo pa. Bakit ka ganoon kasinungaling? Kumikita ng milyon-milyon si Roy bawat taon, pero hindi naman nagmamayabang na mayaman. Ang nanay mo, wala namang maayos na trabaho, nagmamalaki pa ng kayamanan? Talagang nag-aalala ako para sa kinabukasan mo. Ang mga bata ay hindi dapat makihalubilo sa taong laging nagsisinungaling. Baka mahawa pa ang iba. Nakita ko pa nga ang nanay ni Talia nakasakay sa bisikleta para ihatid siya sa eskwelahan ngayon. Bisikleta? Kung mayaman siya, bakit hindi mamahaling sasakyan ang gamit? Napakabata pa, hambog na. Ang batang tulad nito ay masama para sa eskwelahan. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang nakatira kami sa isang mansyon at marami kami kotse. Nagbibisikleta ang mommy para maging healthy. Talia, tumahimik ka. Huwag kang magpahiya dito. Nahihiya ako para sa mami mo. Hindi po nagsisinungaling si Talia. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng award ceremony para sa mga estudyante ang school. Si Talia ay magsasalita sa stage bilang top student representative para sa elementary school. Top student representative? Nauto kayong lahat ni Talia. Kung talagang may mansyon sila, ako na ang magiging tycoon. Kilala ko si Jane. Noong naghiwalay kami, wala kahit 2,000 ang pera niya. Hindi siya rich heiress. Sa susunod, huwag kang makipaglaro sa kanya. O baka magka-bad habits ka.
Uwi na tayo. Sabihin mo sa mami mo, hindi masama ang mahirap, pero hindi dapat magpanggap na mayaman. Talia, bata ka pa. Huwag kang tumulad sa mami mo. Silly girl, hindi ko hahayaan na magdusa ka. Hindi ko sinabi sa'yo, pero galing ako sa mayamang pamilya. Tycoon ang granddad mo. Hindi kami nagkukulang sa pera. Mommy, hindi mo ba sinabi na marami kotse ang pamilya natin at may mga driver? Malayo ang school. Bakit nagbibisikleta tayo? Maaring rich heiress ako, pero dapat low profile lang. Maganda ang magbisikleta, eco-friendly, at exercise din. Hindi nagsisinungaling ang mommy sa akin. Talia, Nanay, okay ka lang? Sino ang nambuli sa mahal kong anak? ang weird. Bakit hindi ka sumakay ng bisikleta para sunduin ako, nanay? Yane? Kaninong kotse ito? Sino ba? Akin ito? Siyempre. Mas maayos pala ang buhay ni Mommy Talia kaysa sa inakala ko pagkatapos ng diborsyo. Swerte ni Talia na kasama siya. Wow! Miss Stone, sabi ng tatay ko super mahal daw ng kotse na ito. Hindi ko alam na mayaman ka pala. Pwede ba akong pumunta at maglaro sa mansyon mo balang araw? Siyempre, kaklase mo si Talia. Laging welcome. Ni isang gulong ng kotse na ito. Hindi mo kayang bilhin. Paano naging sayo itong Rolls Royce? Yane, may tinatago ka ba sa akin? Talia, sumakay ka muna sa kotse. Diborsyado na tayo. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Nanay, kailan tayo makakabili ng mansyon? Malapit na. Jane, tumigil ka sa pagpapanggap. Paano ka makakabili ng mansyon ng walang asawa? Ikaw pa ang nagsasalita. Gusto mo bang malaman ng iba na homewrecker ka? Una ng babae si Roy habang kasal pa tayo. Jane, tumigil ka diyan. Sino ang homewrecker? Ang mansanas ay hindi nahuhulog malayo sa puno. Ang anak na pinalaki ng babaeng sumisira ng pamilya ng iba, hindi magiging maayos ang kinabukasan. Dapat lumayo tayo sa mga taong ganyan. Anong nangyayari? Hindi pwedeng kay Jane ang kotse na yan. Noong diborsyo, wala siyang pera. Paano niya nabili ang Rolls Royce? Igab. Nagpapanggap lang siyang mayaman. Nangungupa ng mamahaling kotse para magyabang. Kapag naubos na niya ang lahat, wala akong ibibigay kahit sentimo, kahit lumuhod pa siya sa harap ko. Mommy, talaga bang sa atin ang kotse na ito? Siyempre, sa atin ito. Talia, marami tayong mamahaling sasakyan. Nakapark lahat iyon sa garahe. Buti na lang ako ang nagmaneho ngayon. O baka, inapi ka ni na Roy at Elena. Talia, kung uulitin nila ang pang-aapi sa iyo, kailangan mong sabihin sa akin. Ako ang bahala para sa iyo. Naiintindihan ko. Pero mommy, kailan ko ba makikilala si Lolo? Nasa ibang bansa pa siya. Bumibili ng mga kumpanya. Malapit na siyang bumalik. Dapat maghanda ako ng regalo para sa kanya. Bilyonaryo si Lolo. Kaya niyang bilhin ang lahat ng kailangan niya. Siguro, ibibigay ko sa kanya ang award ko sa susunod na seremonya. Perpekto. Magiging napaka-proud niya kapag nakita niya kung gaano ka kagaling. Salamat sa inyong lahat sa paglaan ng oras upang dumalo sa ating seremonya ng parangal para sa mga natatanging mag-aaral. Mommy, hindi ka ba sasama? Pasensya na, Talia. May bigla ang nangyari. Hindi ako makakapunta ngayon. Okay lang, Mommy. Magiging maayos ako dito. Ngayon, ang mag-aaral na nais kong purihin ay ang pinakamahusay na kinatawan ng elementarya, Talia Stone. Hindi siya karapat-dapat sa award na ito. Si Talia ay hinirang ng mga guro at mag-aaral bilang isang natatanging kinatawan. Mayroon bang tutol? Ang isang mag-aaral na puno ng kasinungalingan at kayabangan ay hindi matatawag na natatangi. Nagpapanggap siyang mayaman. At nagtatakda ng masamang halimbawa, nagmamayabang ng yaman sa mga kaklase. Kahihiyan siya sa paaralan.
Kailan ba ako nagsinungaling? Eksakto. Mayaman talaga ang pamilya ni Talia at napakamahal ng sasakyang dinala nila. Hindi mayamang tagapagmana ang nanay niya. Aling tagapagmana ang maglilibot-libot para mamulot ng basura sa kalye? Tingnan ninyo. Mommy? Mommy, kapag nasa school ako, ano ang ginagawa mo sa bahay? Nag-shopping ako. Bumili ng damit o bumisita sa kumpanya para tingnan ng trabaho. Madali lang ang buhay. Talia, sabihin mo, magpupulot ba ng bote o maghuhugas ng pinggan ang mayaman na Heres? Magtatrabaho ba ng mahirap ang mayaman na Heres? Ikaw at ang mommy mo ay nagpapanggap lang na mayaman! Talia, hindi dumating ang mommy mo sa award ceremony ngayon. Nasa labas ba siya? Nagpupulot ulit ng bote? Hindi, peke ang mga litrato. Talia, tumigil ka sa pagdadahilan. Pinost ni Nina ang mga litrato para sa ikabubuti mo. Nagsisinungaling ka na para magpasikat. Hindi mo alam ang susunod mong gagawin? Magnanakaw o mandurukot? Kailangan mo ng lesson para maintindihan ang mali. Mr. Jones, katapatan, integridad, malinaw na paghuhusga at pagtitiyaga ang motto ng school. Ang pag-uugali ni Talia ay malubhang nakakaapekto sa environment ng school. Dapat siyang i-expel at Itay, hindi ako nagsisinungaling. Talia, kasalanan ng vanity ng mommy mo. Tinuruan kanyang magsinungaling. Ang mga tao tulad mo ay nakaka-impluwensya sa ibang estudyante na mapunta sa maling landas. Hindi ba tama, mga kapwa magulang? Tama, lagi iniisip ng anak ko bumili ng luxury cars. Gusto ng anak kong daughter na tumira sa mansion. Kung tunay kang mayaman, okay lang. Pero ang pagpapanggap na mayaman ay nakakadiri. Dapat siyang i-expel. Naniniwala ako sa Talia. Kung walang naniniwala sa'yo, bakit hindi mo kami dalhin sa bahay mo? Kung mapapatunayang tunay kang nakatira sa mansyon, hindi na maglakas loob ang Nina, naguluhin ka ulit. Sige, Talia, sabi mo, nakatira ang pamilya mo sa isang mansion, di ba? E di dalhin mo kami do't patunayan mo. At saka ipahatid din kami ng nanay mo. Pero, yung Rolls Royce na inarkila ng nanay mo noon ang mahal. Malamang hindi na niya kayang umarkila ulit ngayon. Lagi namang sinasabi ni Mommy na mayaman kami. Pero simula nung naghiwalay sila, wala pa siyang nabibiling bagong damit. Luma na at nagkakaliskisan ang mga gamit sa mansyon. Ito ba ang tunay na buhay ng isang mayamang tagapagmana? O gumawa lang ba ng kwento si Mommy para hindi ako mag-alala? Ako, hindi ko kayo madadala sa bahay namin ngayon. Talia, may tinatago ka ba? Kung hindi mo kami dadalhin sa bahay mo ngayon, umalis ka na sa eskwelahan. Talia, dahil nagdududa ang lahat sa iyo, ipakita mo na lang. Isipin mo na lang na home visit. Kung hindi nagsisinungaling si Talia, dapat humingi ng tawad ang lahat sa kanya sa harap ng buong eskwelahan. kahit si Mr. Jones ay sasama. Talia, kapag nahayag na ang mga kasinungalingan mo, tingnan natin kung anong eskwelahan ang tatanggap sa'yo. Talia, naaawa ako. Dahil may nanay kang sinungaling. Anong gagawin mo sa ganyang buhay? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Ikaw ang tunay na sinungaling. Sabi mo kay Mommy, mamahalin mo siya magpakailanman, pero nagkaanak ka sa iba. Nasaktan mo si Mommy. Ikaw ang pinakamalaking sinungaling. Anong kalokohan yan? Puro ka kasinungalingan. Di ka ba tinuruan ng nanay mo ng magandang asal? Tatay, nanay, wag na kayong mag-aksaya ng oras dyan. Pagdating natin sa bahay niya, baka hindi na siya makapagsalita. Talia, ang laki ng bahay mo. Malaki? Eh ano naman? Di mo ba nakikita kung gaano ito kaluma? Tiyak na inabandona na to. Tiyak na siya at ang nanay niya kumuha lang ng kung anong bahay para lokohin ang lahat.
Binabalaan mo na ang nanay mo? Ano to? Di mo ba ito inensayo sa kanya? Natatakot ka bang mahayag ka na ngayon? Kapag nakita nila ang lumang muwebles, tatawanan nila si nanay. Paano kung masaktan siya? Wala akong pakialam kung pagtatawanan nila ako o walang gustong makipaglaro sa akin. Ayoko lang masaktan si nanay. Madalas umiyak si nanay nang walang nakakakita. Hindi ko hahayaang umiyak siya ulit. Nakalimutan ko ang susi ko. Teka, Jane, tumigil ka sa pagpapanggap. wag mong buksan ang pinto. Ano? Anong nangyayari? Ha? Miss Talia? Nakabalik ka na pala. Nakita ko online yung painting na yon. Sabi nila, binili ito ng isang misteryosong bilyonaryo sa halagang 20 million. Hindi ko inaasahan na ang bilyonaryong yon ay nanay mo. Ang kristal na kandelabro na ito ay dapat nasa 5 million man lang. Talagang mayaman at tagapagmana ang nanay ni Talia. Ito ang klaseng mansyon na pangarap ko lang. Bakit si Talia ang nabubuhay ng ganito? G. Zink, nakita na namin ang mansyon. Mukhang nagkamali ka sa paghusga kay Talia. Dapat kayong humingi ng tawad sa kanya. Tama, sobrang hirap na ang pinagdaanan ni Natalia at ng nanay niya dahil sa pagtataksil ninyo. At ngayon, palalayasin ninyo si Talia sa paaralan? Grabe na kayo. Hindi ito tama. Naiintindihan ko na. Siguro si Jane ay nagtatrabaho rito bilang katulong. Malamang binayaran niya ang mga tauhan para gawin ang palabas na ito. Oo, yun nga. Malamang sila ay nagsisiksikan lang dito habang wala ang tunay na may-ari. Talia, ang pagsisinungaling sa mga guro at kaklase ay sapat ng masama, pero ang magnakaw ng bahay ng iba, krimen yan. Ito ang bahay ko. Kung ito ang bahay mo, bakit wala rito ang nanay mo? Tatawag ako ngayon ng pulis para makasuhan kayo ng tunay na may-ari. Ako ang may-ari. Sino ang gusto mong kasuhan ko? Ako ang may-ari. Sino ang gusto mong idemanda ko? Wow, Talia, ang ganda ng nanay mo. Mommy, Pasensya na, Talia. Naabala ako, kaya hindi ako nakapunta sa eskwela para makita kang tumanggap ng award. okay lang, Mommy. Magpupursige pa ako at maghahangad ng isa pang award sa susunod na taon. Yan. Anong ginagawa mo dito? Bahay ko ito. Bakit hindi ako pwedeng pumunta dito? Ikaw, ano? Dumating ka ba dito nang may pahintulot ng may-ari? Ikaw, Pasensya na po, Miss Stone. Ang pinagmulan ni Talia ay laging pinag-aalinlanganan at naabala ang awarding ceremony dahil dito. Ang pagbisita na ito ay para patunayang hindi nagsinungaling si Talia. Tama po, Miss Stone. May mga taong hindi lang makatiis na makakita ng may pera ang iba, kaya kumakalat ng masasamang chismis. Dahil hindi nagsinungaling si Talia, utang na loob ninyong lahat ang humingi ng paumanhin sa kanya at sa nanay niya. Jane, hindi maaaring sa iyo ang mansyon na ito. Lumaki ka sa ampunan, wala kang koneksyon o trabaho. Mahirap na para sa iyo ang umupa, lalo na ang magkaroon ng mansyon. Magpakatotoo ka. Sino ba talaga ang may-ari ng bahay na ito? Roy, sinabi ko na sa iyo. Ako ay tunay na tagapagmana. Wala man akong pera, pero meron ng tatay ko. Bakit hindi mo yan paniwalaan? Kung tunay kang mayamang tagapagmana, kailangan mo pa bang mabuhay sa pamamagitan ng pagpulot ng basura at paghuhugas ng plato? Kasinungalingan ang lahat ng ito. Puro kasinungalingan ito. Tama si Roy. Paano magagawa ng isang mayaman ang pagtira sa mahirap na lugar? Sinasabi mo ba ang tao sa litrato ay hindi ikaw? Ako yan? Pero ano ang kinalaman nito sa pagiging mayaman ko?
Nahiwalay ako sa pamilya ko noong bata pa ako at napunta sa isang orphanage. Naghirap ako at natutong maging matipid at hindi ko na ito binago. Sa paningin mo, kasalanan ang pagiging matipid? Karamihan ng tao nagbabago pagkatapos maging mayaman. Hindi mo. Talagang kahanga-hanga iyan. Kahit ang mga mayaman nasisiyahan sa simpleng pagkain, may mga tao na hindi makabili ng class kahit gaano sila kayaman. Ang tunay na pagkamaharlika ay galing sa kaluluwa, hindi sa kayamanan. Huwag kayong malinlang ng mga kasinungalingan niya. Jane, alam kong nalungkot ka dahil na-promote si Roy sa posisyon ng tagapamahala sa Jensen Grupo. Kaya nagpapanggap kang isang mayamang heiress para ipakita sa amin. Pero ang katotohanan ay lalabas. Tagapamahala si Roy ngayon sa Jensen Grupo? Oo nga, ang chairman, Mr. Jensen, ay nagpapahalaga sa akin. Kagabi, sinabi nila na ililipat ako sa headquarters. Tiyak na lalo pa akong aakyat sa ranggo. Parang hindi pa alam ng tatay na hiniwalayan ko siya. Kaya hinayaan niya si Roy. Jane, ginawa mo lahat ito para mapansin ako, tama? Gusto mong magpakasal ulit, tama? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi na tayo magpapakasal ulit. Masaya kami bilang pamilya. Dapat mong kalimutan ang mga pag-iisip mo at iwanan si Roy. Ikaw lang ang nagpapanggap sa kanya. Hindi ko maintindihan. Ano ang maganda sa Roy? Ano ang nagpahirap sa iyo ng halos 10 taon bilang mistress niya? Kung hindi ako nagkakamali, si Nina ay hindi nakalista sa libro ng 10 taon hanggang pagkatapos ng paghihiwalay namin. Paano magagawa ng isang tao iyon sa isang bata? Talagang maayos ang pagtrato ni Roy sa iyo at sa anak mo. Kasalanan mo itong lahat. Oh, Sina. Jane, tigilan mo na ang paggulo. Ngayon, nagtatrabaho ako sa isa sa mga nangungunang kumpanya sa mundo. Maliwanag ang kinabukasan ko. Sisiguraduhin kong magbabayad ako sa kanila. Tungkol naman sa inyong dalawa, ilalantad ko ang mga kasinungalingan ninyo. Ginoong Zink, sa Ginang Stone talaga ang mansyong ito. Hindi ka pa rin ba naniniwalang mayaman ang pamilya niya? Siyempre, hindi. Malinaw na hindi sa kanya ang mansyong ito. Ginoong Zink, kailangan mo ng ebidensya para patunayan ang sinasabi mo. Kahit na may problema ka kay Ginang Stone, hindi ka pwedeng patuloy na manira sa kanya. Mali iyon. Ginoong Jones, iniisip ko lang ang kapakanan ng paaralan at ng mga bata. Ayokong matutunan ng mga bata ang mga mababaw at materialistikong ugali ni Talia. Jane, hindi ba't sinabi mong sa iyo ang mansyong ito? Ipakita mo nga sa amin ang titulo. Tingnan natin kung pangalan mo ang nakasulat. Tama, ipakita mo ang titulo. Baka hindi sa atin ang mansyong ito. Wala sa akin ang titulo ngayon. Siyempre, wala kang titulo. Hindi sa inyo ang mansyong ito. Libre silang pumapasok at lumalabas. Paano naman hindi sa kanila ang mansyon? Bago tayo pumasok, nagpatingin ako sa isang kaibigan. Ang apelyido ng may-ari ay Wagner. Kahit na lumipat na sila mga ilang taon na ang nakalipas, may naiwan silang magaling na majordomo para magbantay. Sinasabi mong sa iyo ang mansyong ito. Alam ba ng tunay na may-ari? Anong nangyayari? Di ba sinabi ni Ginang Stone na sa kanya ang mansyong ito? Ginang Stone, ano ba talagang nangyayari rito? Mommy? Ang mansyong ito ay pag-aari ni Ginoong Wagner. Pero binili ko na ito sa kanya. Malapit nang mailipat ang pagmamay-ari sa pangalan ko. Jane, hindi ko alam na ang galing-galing mo palang umarte. Nabuking na ang mga kasinungalingan mo at may lakas ka pa ng loob na mag-imbento. Pero malapit na, malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Anong pinagsasabi mo? May kaibigan na akong nakipag-ugnayan sa Butler. Malapit na siyang dumating. Kung malaman niyang pumasok ka ng palihim dito at nagpanggap ka para lang mapasaya ang iyong pagkamapagmataas. Sa tingin mo tatawag siya ng pulis at ipapaaresto ka? Roy, magbabayad ka para dito. Jane, tama na ang matitigas na salita. Dapat humingi ka na lang ng tawad kay Roy at umurong. Marami siyang kilalang makapangyarihang tao. Baka makapagbigay siya ng magandang salita para sa iyo. Kung hindi, kung ikaw ay maparusahan ng 8 hanggang 10 taon, ano ang mangyayari kay Talia?
Kung ang nanay ni Talia ay makulong, dapat paalisin si Talia. Ayaw kong maging magkaklase ng anak ng kriminal. Nakakahiya yon. Hindi makukulong ang mami ko. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Kayo ang may kagagawan nito. Kahit lumuhod ka at magmakaawa sa akin mamaya, hindi kita tutulungan. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ikaw ang mayordomo, di ba? May narinig akong pumasok ng palihim, nagulo at ginulo ang lugar na ito. Nandito ako para ayusin yon. Siya ang hinahanap mo. Hindi lang siya basta pumasok ng palihim. Nag-aangkin pa siya na sa kanya ang lugar na ito. Pareho na rin yon sa pagnanakaw. Eksakto, ang mansion na ito ay napakamahal at may mga napakahalagang koleksyon dito. Kahit isa sa mga yon, milyon-milyon ang halaga. Ginoo, mas mabuting gawin ninyong mabuti ang inventaryo. Siguraduhin walang nawawala. Tama ka. Kailangan ko talagang mag-ingat sa mga taong mapagsamantala. Baka naman nagkakamali lang. Anong pagkakamali? Ang mayordomong ito ay nagtatrabaho para sa may-ari ng lugar na ito. Nahayag na ang lahat ng kasinungalingan ni Jane. Mr. Jones, kung ano ang ina, siya rin ang anak. Para sa reputasyon ng eskwelahan, dapat mo talagang paalisin si Talia. Roy, paano mo nagawa yon? Si Talia ang iyong tunay na anak. Ganon ba talaga kahirap sa'yo kami? Ano sa tingin mo? Sa lahat ng mga taong ito, wala kayong ginawa kundi hadlangan ako. Mula nang tayo'y maghiwalay, ang buhay at karera ko ay umangat. Malinaw, sina Nina at Ellie ang nagbibigay sa akin ng swerte. Kayong dalawa, wala kayong dala kundi malas. Ginoo, pabayaan na lang ang seguridad ang bahala sa kanila. Nandito na ang seguridad. Pero kayo ang hinahawakan nila. Hawakan niyo sila. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ang nanay ko. Miss Stone, Miss Talia, pasensya na at nangyari ito. Ano? Ano ulit ang sinabi mo? Maling tao ang hinuli ninyo. Silang dalawa ang magnanakaw. Tumahimik ka. Si Ginang Stone ang may-ari ng mansyon na ito. Bigla kayong pumasok at nag-ingay. Pinagbintangan pa ninyo si Ginang Stone. Siya ang may-ari? Imposible yan. Roy, oras na para magbayad ka. Ginoong Jones, hindi ba't nangako siyang magsusori kay Talia kung totoo ang kwento nito? Nangako nga siya. Magsorry ka kay Talia. Yane, hindi ko alam kung anong panloloko ang ginagawa mo. Pero hindi ako magsusorry sa kanya. Ang picture frame na yun ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 piso at sinira mo lang. Roy, kung hindi ka magsusorry kay Talia ngayon, maghanda kang magbayad para rito. 1,000,000 piso para sa ganoong laspag na frame. Akala mo ba tanga ako? Pinagdududahan mo si Ginang Stone? Kung hindi ka naniniwala sa kanya, magpatawag ka ng eksperto para mag-appraise. Pero pagdating ng panahong yon, hindi na sapat ang simpleng pagsusorry. Puno ng walang katumbas na koleksyon ang mansyong ito. Hindi nakakagulat kung 1,000,000 piso ang picture frame. Ano na naman ang pakana ni Jane ngayon? Paano kung talagang 1,000,000 ang halaga nito? Kung hindi ka magsusorry ngayon, magbayad ka. Brian, dalhin mo sila sa presinto. Teka, magsusorry ako. Roy, walang kwenta para sa'yo si Talia, di ba? Sisiguraduhin kong magsusorry ka sa kanya. Talia, pasensya na. Nanaginip ako noon na mas mahusay ang pagtrato ni Daddy sa akin at Mommy. Pero ang iniintindi niya lang ay sila. Hindi ko tinatanggap ang apology mo. Simula ngayon, wala akong aasahan sa iyo. Ikaw, Palabas sila. Ayoko na silang makita ulit. Dalhin sila palayo. Jane, hintayin mo lang. Bitawan. Talia, ang karangalan ay para sa iyo. Sumasalamin din ito sa pag-aproba ng lahat sa school. Salamat, G. Jones. Magpapatuloy ako sa pagpupunyagi. Para sa Nina, ang mga kilos niya sa school ngayon ay opisyal na aaksyonan. May mga bagay kami na dapat asikasuhin. Kaya babalik kami sa school ngayon. Mag-ingat. Talia, hahanapin kita sa susunod. Mommy, totoo bang ang photo frame ay nagkakahalaga ng 1 million? Nagsinungaling ako sa kanya. Kung talagang ganoon ang halaga, pinilit ko siyang magbayad. Ang bahay na ito at mga kasangkapan sa loob, sa amin ba ang mga ito? Siyempre, Pero,
Nakita ko kang nagkolekta ng mga bote at nagtatrabaho sa restaurant. Mommy, kahit mahirap kami, okay lang. Mag-aaral ako ng mabuti. Kapag ako ay lumaki, ako ang mag-aalaga sa iyo. Ayoko na nagtatrabaho ka ng napakahirap. Talia, nagsinungaling ako sa una. Nagrenta ako ng mansion noon para hindi ka mag-alala. Mommy, wala na tayong pera. Magugutom ba tayo? Dahil lang sa isang bagay na aking sabi. Nagtatrabaho ang mommy buong araw sa restaurant. Nagkolekta ng mga bote sa gabi at nagbalanse ng maraming part-time jobs. Pero Talia, ngayon ang mga kasinungalingan ay naging katotohanan. Mayroon ka talagang napakayamanang granddad. Totoo ang sinasabi ko ngayon. Talaga? Pero, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ako nakapasok kaninang umaga. Dahil may pumunta rito para hanapin ako? Sinasabi mo ba na ang tatay ko ay si Steve Jensen, ang chairman ng Jensen Group? Kamakailan ko lang ginawa ang pagkakakilanlang ito bilang tagapagmana? At may pumunta na agad para hanapin ako ngayong araw. Maaari bang isa siyang manloloko? Pakitingnan mo ito. Dobleng tiningnan ko ang lahat bago pumunta sa iyo. Ang pulseras na bulaklak na suot mo ay ibinigay sa iyo ng yumaong Bibi Jensen. Yumaong Bibi, Jensen? Pumanaw na ang nanay ko? Oo, namayapa siya dahil sa sakit 5 taon na ang nakalipas. Ang huling hiling niya ay hanapin ka. Hinahanap ka ni G. Jensen. Kamakailan lang siya nakakuha ng balita tungkol sa iyo. Nasa ibang bansa siya ngayon. At gustong-gusto na niyang makasama ka. Namimiss ko rin siya. Pero, hindi pa nagsisimula ang bakasyon ng anak ko. Ayokong mamiss niya ang klase. Ayos lang iyon. Babalik si G. Jensen sa susunod na linggo. Bibi, Jensen, dahil ayaw mong lumipat sa mas malaking tirahan, bibilhin na lang namin ang lugar na ito. Pagkatapos noon, papalitan namin ang lahat ng kasangkapan. Naiintindihan ko na. Ang galing naman, Mommy. May isa pang taong nagmamahal sa iyo ngayon. Salamat, anak. Mahal ka rin ng lolo mo. Oo nga pala, Mommy. Ililipat si Daddy sa headquarters. Ibig sabihin ba, hindi pa alam ni Lolo na hiwalay na kayo? Si Roy, puro plano at pandaraya lang ang alam. Mawawala rin sa kanya ang hindi naman talaga sa kanya sa bandang huli. Masyado siyang mayabang bilang tagapamahala ng Jensen Grupo. Sisiguraduhin kong mawawalan siya ng lahat. Paano biglang naging mayaman si Jane? Roy, hindi mo binigyan sila ng pera sa likod ko, di ba? Hindi ko kailanman ibibigay sa kanila kahit 1 sentimo. Talaga bang sa tingin mo ay pagmamay-ari ni Jane ang mansyon na iyon? Kung hindi sa kanya, bakit tutulungan siya ng butler? Halatang nagtutulugan sila. Wala talagang hiya si Jane pagdating sa pera. Ang butler na iyon ay walang kwenta. Anong kinabukasan ang maaari niyang ialok? Usapang malas ngayong araw. Ako talaga ang naloko niya. Galit na galit ako. Anong problema? Halika. Ganap na ninakaw ni Talia ang atensyon sa eskwela ngayong araw. At ako ay pinublikong pinuna ng principal. Lahat ay nanonood. Nakakahiya. Bakit? Bakit hindi tayo nakatira sa mansyon? Bakit hindi ako isang mayamang mana? Nina, sumali na ako sa Jensen Group. Sa sandaling mapansin ako ni G. Jensen, magkakaroon tayo ng sarili nating mansyon. Talaga? Siyempre, pasensya na kailangan mong daanan iyon ngayong araw. Bukas, sumama ka sa akin sa headquarters. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kahanga-hanga ang kumpanya. Sige. Tatay, gusto kong magsimula mula sa pinakamababa. Hindi pwede. Naghirap ka sa lahat ng mga taong ito. Hindi ko hahayaang magsimula ka sa ilalim. Gusto kong matuto mula sa simula. Sige, kung gayon. Babalik ako sa Lunes. Maghahanda ako ng welcome home party para sa iyo at Talia. Lolo, kailangan ba natin ng mga imbitasyon? Oh, sige na. Ang party ay para sa inyong dalawa. Bakit kailangan mo ng imbitasyon? Pero Talia, kung gusto mo ng imbitasyon, padadalhan kita ng espesyal. Salamat, Lolo. Tatay, papunta na ako sa opisina ngayon. Paalam. Stevie,
Nainitan na ito. Siya. Mahigit 20 taon na. Sa wakas, nakita ko si Rachel. Mukhang ang mga mabubuting gawa na ginawa ko. Sa lahat ng mga taong ito ay hindi nasayang. Kahit na inampon ako ni Steve noong bata pa ako, hindi niya ako pinayagang tawagin siyang tatay. Rachel, kung hindi ka sumipot, mamamana ko sana ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Jensen. Bakit kailangan mong sirain ang lahat? Hindi. Hindi ko hahayaang kunin mo ang lahat sa akin. Talia, aayusin ko muna ang registration ko sa trabaho. Hintay ka dito, ha? Siya. Ikinagagalak naming makasama kayo, Jizing. Narinig ko. Itinalaga lang dito ang bagong manager na ito. Kamag-anak pa niya si G. Jensen. Kung mapapasok mo siya sa mabuting kalooban, garantiyado ang promotion at pagtaas ng sahod. Hindi nga. Nagsisip-sip na sa kanya ang team leader. G-Zinc, kahit na hindi kayo maingay, alam naming lahat na personal kayong inappoint ni G. Jensen. Sa pamumuno ninyo, tiyak nagagaling ang departamento namin. Jizing, narinig ko pong kamag-anak ninyo si G. Jensen. Baka naman manugang ninyo siya. Hindi ko pa nga nakikilala si Steve. Akala nila talaga kamag-anak ko siya. Kung ganun nga, samantalahin ko na. Huwag na kayong manghula. Gusto kong manatiling hindi maingay. Kahit na may koneksyon ako kay G. Jensen, gusto kong kilalanin ako dahil sa kakayahan ko. Naiintindihan namin. Isang henyo sa negosyo si G. Jensen. Hindi basta-basta ang taong pinapaboran niya. Anak ninyo po ba ito, G-Zinc? Ang ganda-ganda. Ang bata-bata ninyo. Nag-aaral ka na ba ng management kasama si G-Zinc? Siya ang idol ko. Siyempre, gusto kong matuto sa kanya. Ang galing. Tara na. Sige. Talia, anong ginagawa mo dito? Talia, sino ang nagdala sa iyo rito? Si nanay. Hindi talaga marunong tumigil si Jane. Hindi ko pa siya nahaharap at dumating na siya sa opisina ko. Hindi ito katanggap-tanggap. Huwag kang magpanggap. Wala ako rito para sa iyo. Dito nagtatrabaho si nanay. Nagsisinungaling ka na naman. Paano siya maging karapat-dapat magtrabaho sa isang napakagandang kumpanyang tulad nito? Nandito ka para pansinin ka ni tatay, hindi ba? Kung pwede siyang magtrabaho rito, bakit hindi ang nanay ko? Hoy, bantayan mo ang iyong bibig. Sa tingin mo ba may makakapantay kay Ginoong Zinc? Kaninong anak ito? Wala siyang modo. Ilabas siya. Talia, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit ka na parito? Sinabi ko na sa'yo, dito nagtatrabaho si nanay. Hulaan ko, gusto mong bigyan siya ni tatay ng trabaho, hindi ba? Gusto niyang magtrabaho rito? Imposible! Sa kanyang estado ngayon, hindi na kailangan ni nanay ng tulong ng sinuman. Kung gusto niya, maaari niyang makuha ang anumang posisyon dito. Talia, lalo kang tumatapang. Mukhang ayaw na ayaw talaga ni Ginoong Zinc sa batang ito. Kung maayos kong haharapin ito, baka makakuha ako ng puntos sa kanya. Wag na, hahanapin ko si nanay. Tigil! Akala mo ba pwede kang pumasok at lumabas kung kailan mo gusto? Pumasok ka sa opisina ng walang pahintulot? Sino ang makakapagsabing hindi ka nagnakaw ng mahahalagang file? Ako. Oo. Posible nga, pareho kami ng school. Nagpapanggap siyang mayaman, hindi siya nagsasabi ng totoo, at mahilig siyang magnakaw. Kalokohan yan, Nina. Wala akong ninakaw. Isang paraan lang para malaman kung ginawa mo. Kailangan naming tingnan ang bag mo. Tama, ang anumang file sa Jensen Group ay maaaring may kinalaman sa milyon-milyong dolyar. Para sa kapakanan ng kumpanya, kailangan naming magsiyasat para maging sigurado. Huwag mong kunin ang bag ko. Ibigay mo sa akin. Mr. Zinc, Amy. Kung nag-aalala kayo sa nawawalang mga bagay, maaari nating tingnan ang mga camera. Ang pag-usisa sa mga gamit niya ay talagang magpapahiya sa kanya. Sino ka? Mr. Zinc. Siya ay Taylor Smith. Kamakailan lang siya sumali bilang intern. Taylor, sino ang nagsabi sa iyo na magsalita? Nagbibigay ka na ba ng internship mo? Amy. Sa tingin ko lang, ang bata ay... Tumahimik. Kung nawala ang isang importanteng file,
Sa tingin mo ang isang intern tulad mo ay makakasagot para dito? Nina, nahiya ka dahil sa kanya kahapon. Ngayon, makakakuha ka ng revenge mo. Salamat, Daddy. Inay, Talia, ayos ka lang ba? Roy, lalaki ka pa ba? Anak mo si Talia. Paano mo nagawa ito? Anak pala siya ni Mr. Zink. Eh bakit? Hindi ko nga alam kung akin siya. Yane, tanga ba ang tingin mo sa akin? Alam kong may relasyon ka sa butler na iyon, kaya nga sinabi niyang pagmamay-ari mo ang mansyon na iyon. Sabihin mo ang totoo, gaano nakatagal? Anak ba siya ng lalaking iyon? traitor ka kay inay at nagkaanak ka pa sa ibang babae. Pero ikaw pa ang nagsasabi ng masama sa kanya. Sobra na iyan. Tumahimik ka. Sino ka ba? Para makialam? Daddy, nasaktan niya ang pulso ko. Kailangan mong ipagtanggol ako. Ako ang bahala sa iyo, Nina. Yane, humingi ka ng tawad kay Nina ngayon din. Kung hindi, papapalabasin kita ng seguridad. Narito ako para mag-report ng opisyal para sa aking tungkulin. Sino ka ba para palayasin ako? Ano, pagmamay-ari mo ba ang kumpanyang ito? Sumali ka rin sa Jensen Group? Sino ang nag-hire sa kanya? Naalala ko na. Sa pagkakaalala ko, bagong hire siyang sales rep. Kailan pa tayo nag-hire ng basura? Ano ang nangyayari dito? Mr. Zink, pakiusap huwag kang magalit. Ako na ang bahala rito kaagad. Unang araw mo pa lang, ininsulto mo na ang manager? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Ha? Tanggalin mo siya ngayon din. Para makisama sa mga katrabaho ko, sinadya kong sinabi kay Dad na huwag ipaalam kung sino ako. Pero, basta-basta na lang nila akong tatanggalin. Tatanggalin ako? Pasensya na, pero walang sino man dito ang makakagawa niyan. Nagmamalaki ka? Junior staff lang ang katulad mo. Isang salita lang, tanggal ka. Alisin ang pangalan niya sa sistema ng kumpanya. Gawin mo na. Sige, Amy. Yane, ang kasintahan mo ba ang naghanap nitong hanapbuhay para sa'yo? Pinaghirapan niya. Para lang makakuha ka ng mababang junior position, medyo mediocre siya. Daddy, wala talaga siyang laban sa'yo. Isa lang siyang tagapag-alaga ng mansyon. Talia, kung siya ang stepdad mo, magiging tagalinis lang ang katulad mo paglaki mo. Wala akong stepdad. Kailangan ko lang ang mommy at granddad. Yung mayaman mong granddad? Yane, napakapangit mong ina. Nagmamalaki at nagsisinungaling ka sa harap niya. Parang nagiging delusional siya. Daddy, nabubuhay na siya sa fantasy. Akala niya, mayaman ang nanay niya. Akala niya rin billionaire ang granddad niya. Si Jane, kung lumuhod ka at humingi ng tawad kay Nina, baka payagan ko kang magstay bilang tagalinis. Mr. Zink, napakabait mo. Napakabastos niya sa'yo, pero binibigyan mo pa siya ng chance. Hindi mo ba narinig? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Alam kong mahilig kang lumuhod, pero hindi ako katulad mo. Walang hiya ka. Bawi mo. Amy, masama. Kumalma ka, okay? Natapos mo? Hindi naaprubahan ang termination request ni Jane. Mr. Jensen ang nag-reject. Imposible yan. Isa lang siyang sales rep. Ang pagtatanggal sa kanya hindi naman kailangan ng approval ni G. Jensen. Sobrang kinikilingan ni Lolo si Mommy. Paano niya papayagan na may magtanggal sa kanya? Bukod pa riyan, ayon sa system, ang direct supervisor ni Jane ay si G. Jensen. Walang makakapagtanggol sa kanya nang walang approval niya. Kailangang ito ay system error lang. G. Zink, hindi ba kayo kamag-anak ni G. Jensen? Bakit hindi nyo na lang siya tanungin kung ano ang nangyayari? Tigilan mo ang pagngiti. Roy,
Bilisan mo at tawagan mo si G. Jensen. Kamag-anak mo siya. Huwag mong sabihing wala ka man lang ng numero niya. Kung hindi, ako na ang tatawag para sa iyo. Akala mo makakausap mo si G. Jensen? G. Zink, ang putang inang to, ang yabang masyado. Patanggalin mo na lang siya. Hindi ko pa nga nakikilala si Steve. Paano ko magkakaroon ng numero niya? Ang putang inang to, puro. Gulo ang dinadala sa akin. Jane, first day ko ngayon. Palalampasin ko na ito. Kung magtatrabaho ka sa ilalim ko, kaya kitang gawing miserable ang buhay. Halika na. Umurong ka. G. Zink, ang bait-bait mo naman. Kung magsasalita ka pa ulit ng pabalang, hindi ka na magiging ganito kaswerte. Salamat GNG. Smith. Wala yun. Taylor, bakit ka sama-sama sa kanila? Gusto mo bang makapasa sa probation period mo? Mauna na ako. Kumusta, tatay? Rachel, natanggap ko ang resignation letter mo. Kakasimula mo lang. May nangyari ba? Naasikaso ko na. Ang issue na yon. Tatay, ang kumpanya mo talaga, iba? Puno ng mga walang kwentang taong kumakapit sa mga may kapangyarihan at hindi tapat. Dahil nandito na ako, linisin ko na rin ang mga parasitang yon. Princess, may mga prutas tayo dito. Hiwain mo at dalhin dito. Si. Taylor, Ano? huwag kang tumayo diyan na parang tanga. Maghiwa ka ng mga prutas. Sige, pupunta na ako. Teka. Talia, maghiwa ka ng prutas para sa akin. Hindi ako pupunta. Alam mo ba? Nasa isang salita ko lang mapapaalis ko ang nanay mo sa kumpanyang ito. Kung gusto mong manatili siya sa trabaho, mas mabuting sundin mo ang sinasabi ko. Nina, hindi mo mapapaalis ang nanay ko. At ang aalis ay siya. Anong lakas ng loob mong sumpain ang tatay ko? Jane, kontrolin mo ang anak mo. Na-offend mo si Ginoong Zink at nagalit pa ang ating princess. Princess, huh? Nandito ka para magtrabaho, hindi para maging yaya. Ikaw, Ginoong Zink, may naghatid lang ng 2 imbitasyon. Mag-host ng party si Ginoong Jensen sa Purgo Hotel. Ang mga imbitasyong ito ay para sa mga nagsimula ngayong araw. E di akin yon. Ako ang nagsimula ngayong araw. Nagsimula rin siya ngayong araw. tingnan mo kung gaano siya kahabag-habag. Walang paraan na para sa kanya ang imbitasyon. Umalis ka. Si. Ginong Zink, mabuti ang trato ni Ginoong Jensen sa ating princess. Naghandog pa siya ng kulay rosas para sa kanya. Narinig ko na nakita ni Ginoong Jensen ang kanyang anak na nawawala ng ilang taon. Personal niyang ipinadala ang mga ito para sa isang mahalagang welcome home party. Mukhang talagang balak niyang ihasa ako bilang isang mahalagang talento. Nanay, hindi ba't para sa atin ang mga imbitasyong iyon? Roy, ibalik mo sa amin ang mga imbitasyon. Roy, ibalik mo sa amin ang mga imbitasyon. Jane, anong klaseng pantasya ang pinapangarap mo? Nabubuhay ka sa mga kasinungalingan mo at pati nagtatangka kang lokohin si Ginoong Jensen. Ano ba? Sino ka? Sa tingin mo karapat-dapat kang dumalo sa welcome home party niya? Si Ginoong Zink ay kamag-anak ni Ginoong Jensen, kaya nga pwedeng dumalo si Ginoong Zink. Hindi mo dapat pangarapin ang pagdalo sa party. Kahit gustong-gusto mong maging waitress doon, baka hindi ka pa nila tanggapin. Si Ginoong Jensen ay nagbabalik tanaw sa pag-uwi ng anak niya. Malaking usapin talaga ang party na iyon. Ginoong Zink, maaari ba naming sumama sa iyo para lumawak ang aming pananaw? Kayong dalawa ang aking mga katangiang babae. Hindi problema ang pagdadala sa inyo, pero si Jane. At ang intern na iyon ay hindi kasama rito. Makakapunta pa rin tayo kahit walang imbitasyon. Talia, mahilig ka talagang magyabang. Titingnan ko kung magkita tayo sa party sa susunod na Lunes o hindi. Sige, ipapakain ko kayong dalawa, pero hindi kasama sila. Tara!
Nasaktan ko ang amo natin. Wala na ang pagkakataon kong maging permanent. Miss Smith, gusto mo bang dumalo sa party? Siyempre gusto. Pero paano nila ako iimbitahan? Sa bagay na napaka-high-end. Ako ang mag-iimbitahan sa iyo. May sasabihin ako sa iyo. Si Ginoong Jensen ang lolo ko. At ang bida sa party na ito ay ang mommy ko. Talaga. Tay, may magsusundo sa iyo sa susunod na Lunes. Oras na para umalis. Una na kami ni Talia. Okay, bye-bye. Tama ba talaga ang narinig ko? Si Jane. Ang tunay na anak ni Ginoong Jensen. Papa, bakit hindi mo isinasama ang mama sa welcome home party ng mga Jensen? Limitado lang ang mga pwesto. Ang anak ng mga Jensen ay halos kasintanda ko at single pa. Kung makalapit ako sa kanya, baka sa akin mapunta ang Jensen Group balang araw. Makakapunta ako sa kahit anong party na gusto ko sa hinaharap. Nina, may apo na babae si Mr. Jensen. Kailangan mong maging kaibigan siya. Huwag kang mag-alala. Sikat talaga ako sa school. Magaling ang anak ko. Tara na. Talia, akala ko nagbibiro ka lang sa akin. Hindi ako makapaniwala na nakapasok ako talaga. Siya nga pala, nasaan ang Jane? Nasa telepono ang mama kasama ang lolo. Kakarating lang niya at matagal pa bago siya makarating dito. Gaya ng inaasahan sa party ni Mr. Jensen. Napakalaki ng scale at napakaraming kilalang tao dito. Lahat ay dahil sa iyo. Nakita natin ang ganitong klaseng event. Mas maganda kung maipakilala mo kami sa Mr. Jensen. Madali lang iyon. Makikita natin mamaya. Paano sila nakapasok? Taylor, paano ka nakapasok? Oh, Amy. Isinama ako ni Talia. Siya? Talia? Nagpalapit ulit ang mama mo sa security guard. Paano ka makakapasok kung wala kang invitation? Mr. Zink, Amy, huwag ninyong sabihin iyon. Ang Talia ay apo ni Mr. Jensen. Maaari siyang pumasok kahit anong oras. Ano? Taylor, sa tingin ko, nailigaw ka. Ni Jane, nagsasalita ka ng kalokohan. Amy, hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko, tigilan mo ang paggulo sa Jane o magiging. Ginang Smith! Taylor, dati akala ko medyo mabagal ka lang. Hindi ko inakala na ganito kang walang muwang. Sinisira mo ang kinabukasan mo sa kumpanya sa pakikipagsama sa isang babae na basura tulad ni Jane. Ginang Smith, hindi mo mailigtas ang mga taong matigas ang ulo. Tara na, malalaman din nila ang katotohanan. Tumigil kayo. Ano ang pinagpaplano mo at ng nanay mo? Papa, baka nagpaplano sila ng masamang chismis tungkol sa'yo kay Ginoong Jensen. Batugan ka? Huwag mong isipang makakaapekto sa trabaho ko. Bitawan mo ako. Ginoong Zink, pakibitawan mo si Talia. Kapag dumating na ang Jane, tapos ka. Taylor, tumahimik ka. Hindi ito tamang oras para tumulong sa kabila. Nandito ba ang ginang Jensen? Wow, ang lakas ng dating niya. Sige ng Jensen yun siguro. Kahit hindi siya pinalaki sa pamilya niya, yung dating niya ay pareho lang sa mga elite. Ang sikat na designer na si Ella ang nagdisenyo ng bagong gown na suot niya, di ba? Tama. Narinig kong iisa lang yan. Ang alahas ay nagkakahalaga ng mahigit 100 million. Maraming socialite ang nagtangka na i-reserve yan. Pero sabi ni Ella, espesyal na ipinagawa ang pirasong ito para sa anak ng kanyang mentor. Hindi ito ipinagbibili. Mahigit 100 million? Hindi ko alam na yung bestida na pinadala ni tatay ay ganoon pala kamahal. Talia. Mommy! Yane, Mommy, ang ganda-ganda mo. Jane, nasaan si Ginoong Jensen? Siya ay... Yane. Hindi ka sige ng Jensen. Anong lakas ng loob mong magpanggap na siya? Ang tiyaga mo? Roy, wala kang kwenta. Hindi kita papansinin. Para sa akin ang party na ito. Gumagaling ka na sa pag-arte. Nagpanggap kang medyo mayaman. Huwag kang magpanggap na anak ni Ginoong Jensen. Hindi ba siya si ginang Jensen? Talagang hindi siya si Ginang Jensen. Jane ang pangalan niya. Ex-wife ko siya. Lumaki siya sa orphanage. Walang magulang. At walang kinalaman kay Ginang Jensen, maliban sa pareho silang babae. Ang babaeng ito mahilig sa pagpapaimbabaw. Kaya hiniwalayan ko siya. Lahat, huwag kayong malinlang sa kanya. Gayunpaman, si Ella ang nagdisenyo ng gown na suot niya. Wala siyang pera para bilhin yan.
Peke yan sigurado. Peke yan. Tama, mababa lang ang posisyon niya bilang sales rep. Nagtatrabaho sa ilalim ng Jensen Group. Kung tunay na anak siya ni G. Jensen, hindi siya magkakaroon ng ganoong trabaho. Ang gown na suot niya ay hindi mukhang peke. Kung nagkakamali tayo at na-offend ang mga Jensen, walang sinuman ang makakapanagot. Narinig ko na may trademark sa disenyo si Ella. Nakaburda siya ng disenyo ng orchid sa kahabaan ng neckline ng bawat gown. Ito ay napakadaling makilala. At nagsisilbing anti-counterfeiting mark niya. Yane, sinadya mong magsuot ng scarf para takpan ang iyong neckline. Hindi ba't sinusubukan mong itago ito? Sarili kong ideya yan. Pwede naman yon. Paulit-ulit mong sinasabing, anak ka ng mga Jensen. Huwag kang matakot na tanggalin ang scarf at ipakita sa lahat kung may disenyo ng orchid o wala. Mayaman ang nanay ko. Huwag niyo siyang guluhin. Kung ganyan ka kumpiyansa na mayaman ang nanay mo, bakit ka matatakot na pa-check kami? Nagmamagaling ka lang yan. Yane, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ikaw, Walang disenyong orchid. Peke nga talaga siya. Yane, tumigil ka na sa pagpapanggap. Mahal na mahal ni Lolo si Mommy. Imposibleng bigyan niya ito ng peke. ang halaga ay kung ano lang ang itinakda ng iba. Kahit wala yung disenyo ng orchid, hindi nito mababago kung sino ako. Sino ka ba? Impostor ka lang. Jane, iminumungkahi ko na umalis ka na rito habang wala pa sina Ginoong Jensen at binibining Jensen. Kung hindi lang palalayasin ang mangyayari sa'yo. Dapat may hindi pagkakaintindihan dito. Baka sinadya ni Ella na hindi berdahan ng orchid ngayon. Tumahimik ka. Tinulungan ka lang niyang makapasok dito at nagsisinungaling ka para sa kanya. Taylor, kung patuloy kang makikipagsabwatan sa kanya, huwag ka nang pumasok sa Jensen Group bukas. Narinig mo siya. Magmamadali ka at humingi ng tawad sa kanya. Huwag kang matakot. Nandito si Mommy para sa'yo. Amy, hindi ako nagkakamali. Malalaman mo rin kung gaano kalaki ang pagkakamali mo. Taylor! Hindi ito okasyon para manakit ng iba. Daddy, hindi naman dumating si Mommy sa party na ito. Bakit siya nandito? Lahat ng nandito ay may katayuan at reputasyon. Pero itong babaeng ito ay nagpanggap bilang si Binibining Jensen at nakapasok. Baka nandito siya para mangakit ng mayamang lalaki at mapangasawa. Oh, Ginoong Zink. Ayos ka lang ba? Gago ka. Anong karapatan mong hawakan ako? Ang baboy ng bibig mo, kasalanan mo ito. Ikaw. Yane? Wala namang mali sa sinabi ni Ginoong Zink. Pinagplanuhan mo talaga para makapasok ka sa bulwagan na ito. Talagang nanggugulo ka lang. Kung natatakot ka, huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Dati, maingat si Jane. Bakit bigla siyang naging ganito kalakas ang loob? Ginoong Zink, welcome home party ito ng mga Jensen. Kung magpapatuloy siya ng ganito, at dumating sina Ginoong Jensen at Ginang Jensen, ikaw ang mananagot. Anong gagawin mo? Napakahalaga ko kay Ginoong Jensen. Kung sasabog ang party na ito dahil sa akin, tiyak na maaapektuhan ang tingin niya sa akin. Hindi ko hahayaang sirain ni Jane ang karera ko. Yane, para sa kapakanan ng mga Jensen. At sa ating mga kapitapitagang bisita. Hindi kita papayagang guluhin ang takbo ng selebrasyong ito. Guwardiya. May problema po? Wala silang imbitasyon. Sino ang nagpasok sa kanila? Ma'am, pwede ko bang makita ang inyong imbitasyon? Kinuhanan nila kami ng aming mga imbitasyon. Kinuha nila ang mga imbitasyon namin. Talia, huwag mong baluktutin ang katotohanan. Espesyal na ginawa ni Mr. Jensen ang 2 imbitasyon para sa daddy ko at sa akin. Huwag mong agawin ang mga ito. Talia, kung nagpakabuti ka, baka hinayaan ko pang manatili ka para lumawak ang iyong pananaw. Pero, wala na talagang pag-asa sa iyo. Gaya ng mami mo, mayabang at puno ng kasinungalingan. Mr. Zink, huwag kang magpakabait sa kanila. Ang mga taong katulad nila ay hindi karapat-dapat sa anumang habag. Huwag kang tumayo lang diyan. Magmadali at kumilos.
Malapit na dumating ang mga Jensen. Kung may pagkaantala, mawawalan ka ng trabaho. Na-separate si Miss Jensen sa kanyang pamilya. Ngayong natagpuan na siya ni Mr. Jensen, malaking halaga ang ilalagay niya sa party na ito. Eksakto. Ito ang unang public appearance niya. Kung may maging problema, lahat ng involved ay pananagutan. Dahil wala kang imbitasyon, umalis ka na agad. Ang mami ko ang anak ng mga Jensen. Kung aalis siya, wala na saysay ang party na ito. Talia, adik ka sa pag-arte, di ba? Gawin mo. Itapon sila. Huwag mo akong hawakan. Sinabi kong gawin mo. Lahat, tumigil. Rachel, nagkita na rin tayo? Handa na ba ang kotse? Na-late ako sa pag-meet kina Rachel at Talia dahil sa'yo. Pasensya po, Ginoo. Nagkamali ako sa pag-compute at nasayang ang oras. Makakaalis tayo sa loob ng 10 minuto. Ang lakas ng loob mo. Naistorbo ang welcome home party. Ang gown niya ay may orchids. Siya ang tunay na Jensen Harris. Siyempre siya yon. Tingnan mo ang ganda ng pagkakaayos niya. Hindi tulad ng ilan dito, sila ay mga peke, nakakahiya sa publiko. Sinabi sa akin ng tatay na nag-adopt siya ng isang babae pagkatapos kong mawala. Siya ba ito? Ako si Roy Zink. Ako ay bagong tagapamahala ng benta sa punong tanggapan. Roy Zink, hindi ba siya ang asawa ni Rachel? Hindi niya alam na si Rachel ay si Jane. Ang isang probinsyana ay probinsyana talaga. Kahit ang asawa niya ay walang kwenta. Jensen. Siya ang dahilan ng lahat ng problemang ito. Pumasok siya dito ng palihim at nagkunwari na siya ang ikaw. Sigurado ako gusto niyang makuha ang atensyon ni G. Jensen. Tama, nakuha niya ang trabaho dahil sa mga koneksyon niya. Pero hanggang ngayon siya'y isang hamak na empleyado. Ginagawa niya ang lahat ng paraan para makapag-asawa ng mayaman. Pinagawa niya pati ang anak niya na magsinungaling para sa kanya. Minalagawa niya. Ang bunga ay hindi nahuhulog, malayo sa puno. Sa isang inang katulad niya, ang bata'y siguradong masisira ang buhay. Malungkot na siya ang naging ina niya. Ang mami ko ay hindi katulad ng sinasabi ninyong lahat. Marami siyang ginawa para sa akin. Siya ang pinakamagandang mami sa buong mundo. Para sa iyo, lahat ng ginagawa ko ay sulit. Sonya ka? Tama? Huwag mong subukan yan sa akin. Kilala ba kita? Bakit siya ay napaka-unfriendly sa akin? Sinabi ng daddy ko sa akin, binili niya ako ng gown na isa lang ang ganito. Hindi ko lang maintindihan, bakit may isa pang gown na eksaktong kapareho? Jane, tumigil ka sa pagkunwari. Isa lang talaga ang gown. Ang suot mo ay peke. Kung ang gown ko ay peke, ang tunay na gown talaga bang sa iyo, gang? Cook? Jane, malamang ay baliw ka. Ito ay Ella Design, kaya siguradong sa gang. Jensen ito, akala mo ba ay sa iyo ito? Ang mga taong katulad mo karapat-dapat lang sa mga peke? Ikaw. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang gown na suot niya ay talagang akin? Jane, hindi ka na nga lang magpapanggap ha? Diretso mo na lang ginagawa ito, ha? Miss Jensen, halatang ginagawa niya ito para mapigilan ang party na maganap. Ikaw ang bida sa party. Paano mo siya papayagang gawin ito sa'yo? Rachel, nagmamataas ka na bago ka pa man opisyal na bumalik sa mga Jensen. Ipapaalala ko sa'yo ang katotohanan ngayon. Nawala ka ng mahigit 20 taon. Hindi ka nakarapat-dapat na maging tagapagmana ng mga Jensen. Sinasabi mo bang peke siya? Tama. Umupa siya ng mamahaling kotse para magpanggap na mayaman sa eskwelahan. Nasa amin pa ang resibo ng upa niya. Nagbenta pa siya ng sarili para takpan ang kanyang mga kasinungalingan at nakipag-isa sa isang butler mula sa isang villa. Jane, nahihiya ako na naging kasama kita. Sa teknikal, lahat ng bisita ay welcome. Pero kung may nagkamali ng akala at sinubukang sirain ang party, pananagutan nila ito. Jane, anong nangyayari?
Miss Smith, maniwala ka po kay Mommy. Siya ang tunay na tagapagmana. Mommy, tawagan mo si Lolo. Nagpapanggap ka pa ha? Tawagan mo nga si Mr. Jensen. Ikaw, Miss Jensen, hayaan mo siya. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para dito. Ba? Kumusta? Bakit babae ang boses ng tatay mo? Manloloko talaga siya. Bakit sila nag-hang up? Naiwan ni Mr. Jensen ang phone niya sa lounge. Dalhin mo sa kanya. Si, Phone ko yan. Paano mo nasira? walang kwenta ang pagsira ng phone mo. Hindi ba gusto mong tawagan si Mr. Jensen? Bakit babae ang sumagot? Maaari kang mag-hire ng mas magaling na actors. Ikaw ganyan ka pa rin. Tanga. Mommy, pagdating ni Granddad, malalaman nila ikaw ang tunay na Heres. Gusto mong dalhin ito sa Mr. Jensen? Kaya nga nagbibihis ka ng maganda nitong mga nakaraan. Nakatutok ang mga mata mo sa Mr. Jensen. Roy, ang lakas ng loob mong sabihin yan tungkol sa Mr. Jensen? Lumalala ka. Huwag mo kong isali. Sinasabi ko na may ginagawa kang masama. Miss Jensen, dapat ipa-apologize mo siya ngayon at paalis bago dumating si Mr. Jensen. Huwag mo siyang payagang makagulo sa party. Tama, dapat mag-apologize siya sa Miss Jensen? Ang mommy ko hindi man loloko. Hindi siya dapat mag-apologize sa kahit sino. Nagde-deny pa ha? Hoy, anong ginagawa mo? Hoy! Roy, ibalik mo ang bracelet. Mahal mo talaga ang floral bracelet na to, di ba? Mag-apologize ka sa Miss Jensen ngayon o hindi mo na yan makukuha. Hoy, bata, anong ginagawa mo dito? Nasaan ang mga magulang mo? Hindi ko alam. Ito lang ang meron ako. Ang pulseras na bulaklak na ito ang nagpatibay sa akin sa pinakamadilim na panahon ko. Roy, mas mabuti para sa lahat na hindi magpadalos-dalos ngayon. Huwag mong gawin iyan. Bakit ako dapat sumunod sa'yo? Daddy, alam mo kung gaano importante ang pulseras para sa mommy. Bakit mo ginagawa ito? Para sa ikabubuti niya ito, kailangan niyang matuto para hindi niya malimutan ang lugar niya. Roy, alam ko kung anong klaseng tao ka, okay? Sinusuyo mo siya, ha? Nagkakamali ka. Tigilan ang pag-aatubili. Mag-apologize ka kay Miss Jensen ngayon. 3, 2. Mag-a-apologize ako. Pasensya na. Bakit? Hindi ka makapag-apologize ng maayos? Ibalik mo. Ibalik mo ngayon. Ganito ba ang pag-apologize mo sa Miss Jensen? Hindi. Regalo yan para kay mommy galing kay Lola na pumanaw na. Mura lang yan. Mumurahing alahas galing sa hindi naman magarang lugar, di ba? Kaya nasira. Anong malaking problema? Isipin mo itong babala sa'yo. Ngayon umalis ka na. Huwag kang makialam kay Miss Jensen. Roy, hiwalay na tayo. Bakit kailangan mong saktan si Talia ng paulit-ulit? Akala mo ba hindi ko alam ang gusto mo? Simula nang ilagay ako ni Mr. Jensen sa headquarters, mas madalas ka nang nagpapakita. Kung talagang ayaw mo na sa akin, nailipat mo na sana ng eskwelahan si Talia. Hindi ka sana nagtatrabaho sa Jensen Group. Ngayon, gusto mo lang makipagbalikan, di ba? Masayang-masaya sina daddy at mommy. Hindi mo sila paghihiwalayin. Roy, akala mo ba umiikot sa'yo ang mundo? Ang lalaking ito sinadya niyang sirain ang gamit ko. Kayo ang security team dito, kaya gawan niyo ng paraan. Isurrender niyo siya sa pulis. Nanggugulo ka sa party ng mga Jensen? Gusto mong ipaaresto ako? May suporta ako ni na Mr. at Ms. Jensen. Huwag kayong tumayo lang diyan. Gusto niyo bang magalit si Ms. Jensen? Kunin niyo na siya. Ms. Cook, Nanggugulo ka at nagpanggap bilang tagapagmana. Akala mo ba papayag ang mga Jensen na palampasin ito? Palayasin niyo siya ngayon din. Bitawan niyo si mommy. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako ngayon. Jane, hindi ako masisisi dito. Nasaktan mo si Ms. Jensen at kailangan kong makuha ang pabor niya. Ang lakas ng loob mong lumaban? Talagang sumusobra ka na. Mommy, anong ginagawa niyo? Anak, bakit ayaw mong bitawan?
Umalis ka na ngayon. Sino ang may gawa nito? Ikaw ang nagdulot ng gulo sa aking welcome home party at minolestia ang mahal kong anak. Gusto mo bang gawing kaaway ang mga Jensen? Si G. Jensen ay isang mabait na tao na ilang taon nang nasa charity sa pag-asang makakatulong ito para mahanap niya si Bibi. Jensen, hindi pa siya kailanman nagtaas ng boses kanino man. Wala siyang problema sa karamihan ng bagay, pero ngayon ay ang welcome home party kung saan uuwi si Bibi. Jensen, Paano niya papayagang sirain ito, G. Jensen? Nang sino man, may nangyaring maliit na problema sa party. Kasalanan ko na hindi ko agad pinaalis ang mga nanggugulo. Pero wag kang mag-alala, naayos na ang lahat. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Bibi. Jensen. Tama po, G. Jensen. Buti na lang nandito si G. Zink. Kanina, sinubukan pang molestiyahin ng mga nanggugulo mismo si Bibi. Jensen. G. Jensen. Alam kong napakahalaga sa iyo ni Bibi. Jensen. Pero habang nandito ako, walang sino mang makakapinsala kay Bibi. Gentwork. Sino ka? Hindi ba kamag-anak ni G. Jensen? Si G. Zink? Kamag-anak? Bakit hindi ko nalaman na may kamag-anak akong katulad mo sa pamilya ko? Pero noong unang nagtrabaho, ang Ginoong Zink, hindi ba't lahat ay nagsabi, siya'y kamag-anak ni Ginoong Jensen, na inilagay sa headquarters? Ano ang sinasabi mo? Para sa Ginoong Jensen, bawat empleyado sa kumpanya ay parang pamilya. Ginoong Jensen, ako si Roy Zink. Ikaw mismo ang nag-ayos ng trabaho ko sa headquarters. Binigyan mo ako ng mahalagang pagkakataon at ako ay siguradong hindi magpapahiya sa iyo. Roy? Hindi ba ikaw? Matagal na tayong nag-divorce at habang mag-asawa tayo, siya. Tumahimik. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan sa harap ni Ginoong Jensen. Ikaw ay isang hindi tapat at materialistikong babae. Bakit hindi ako mag-divorce sa iyo? Hindi totoo ang lahat ng iyan. Pinormahan mo ang mami ko ng mahigit 1 taon. Pero pagkatapos, hindi mo siya pinahalagahan. Hindi lang ikaw ay nagkaroon ng kabit. Sinaktan mo rin ang mami ko. Ano? Tumahimik. Ginoong Jensen, huwag mo siyang pansinin. Ang batang ito ay pinalaki ng mali. Siya ay isang hindi nagbabago ng kasinungalingan. Siya ay palaging nagkakalat ng chismis tungkol sa akin. Napakarami kong ginawa para sa dalawa nila. Sila ang unang tumalikod sa akin. Siya ay nakagayak ng ganito. At dahil gustong niyang akitin ka, pero kahit gusto mo ng lover. Katarantaduhan. Puno ka ng kasinungalingan. Katawa-tawa. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Paano mauunawaan ng isang walang hiya na tulad mo? Ang kultura ng kumpanya ng mga Jensen? Karapat-dapat ka ba na magtrabaho sa Jensen Group? G. Jensen, ako. Nagkamali ako. Ako, hindi ko sinasadya. Matapat kang namuhay para sa iyong yumaong asawa. At ayaw mo nang mag-asawa muli mula nang pumanaw siya. Siya ang tinutukoy ko. May masamang balak siya. May masamang motibo siya sa pagpunta rito. Ang mahal kong anak na babae at magandang apo ay labis na inapi. Sobra na ito, Roy. Nais kong bigyan ka ng pagkakataon na magtayo ng karera para matulungan mo ang aking anak sa pamamahala ng kumpanya. Hindi ako makapaniwala na ikaw pala ay isang taong walang puso. Makinig kang mabuti ngayon. Simula ngayon, hindi ka na magtatrabaho sa Jensen Group. G. Jensen, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para tulungan si Bibi. Jensen, Bibi, Jensen, isipin mo kung paano ko ipinagtanggol ka kanina. Magmabuting salita ka kay G. Jensen para sa akin. Hindi kita kilala. May sumugod para dalhin siya palayo ngayon. Opo. G. Jensen, G. Jensen, pasensya na. G. Jensen, puta, ikaw ang may gawa nito sa akin. Pagbabayaran mo ito. Ang ginawa lang ni Mr. Zink ay nagsabi ng maling bagay at na-terminate siya agad-agad. Malaking problema ako kung na-offend ko si Miss Jensen, tama? Pero okay lang din. Ngayong na-terminate si Roy, ako ang makakuha ng posisyong pang tagapamahala niya, tama? Bakit may dalawang parehong gown? Hindi ba isa lang ang in-order ko para gawin? Ako. Mr. Jensen siya! Fake gown ang suot niya! Tama, sinadyang magsuot siya ng gown, na eksaktong kapareho ng kay MS, Jensen. Sinubukan niyang lokohin lahat sa pagpapanggap bilang Jensen heiress. Pero kitang-kita, sa lahat dito, kung sino ang tunay na heiress. Fake ang gown? Opo, Lolo. Sabi nila fake ang gown ni Mommy. Anong nangyayari? Paano mo nagagawa yung mukhang inosente?
Sinong nakakaalam kung saan mo nakuha ang fake gown? Halos pareho ang itsura. Muntik mo na kami naloko. Tumahimik. Sonia, ikaw ang namahala sa pag-order ng gown ni Rachel. Bakit ikaw ang nagsusuot ng gown niya? Ano? Hindi siya ang Jensen heiress? Anong nangyayari? Talagang nalilito na ako. Sino ba ang tunay na tagapagmana dito? Pareho ba silang nagpapanggap? Si Rachel ang aking nag-iisang anak na babae. Ang kanyang pagkatao ay hindi matutukoy ng isang gown. Ngunit, kung may sino man ang magtangka na pagtawanan siya dahil dito, pababayaran ko sa kanila yan. Ang mga sasakyang iyon ay limited edition na sports car. Binibigyan siya ni G. Jensen ng 5 unit at ang titulo ng Breeze Villa. Breeze Villa. Narinig kong si G. Jensen ay gumastos ng bilyon-bilyon para ipatayo ang marangyang bilang ito. Hindi ako makapaniwala na itinayo ito para kay Bibi. Jensen, Kasunduan sa paglilipat ng shares ng Jensen Group, ibinibigay ba ni Steve kay Rachel lahat ng kanyang shares? Marahil ang lahat ng ito ay tila napakahalaga sa lahat ng narito. Ngunit para sa akin, ang pagkawala sa kanya ng mahigit 20 taon. Walang anuman sa mundong ito ang makakapantay doon. Ngunit salamat sa Diyos na muling nakita kita. Rachel, Dahlia, mula ngayon, hindi ko hahayaang may anumang pinsala ang dumating sa inyong dalawa. Jane, siya ba ang tagapagmana ng mga Jensen? Kung sakaling lumitaw ka ulit sa harap ni Binibining Jensen, patay ka. Nagkamali si Ginoong Jensen. Tinutulungan ko siya. Patingin ako kay Binibining Jensen. Ang tanga-tanga naman. Nandyan pa si Talia pero kami ang pinalayas. Kung malaman ito ng mga kaibigan ko, tatawanan nila ako. Yane, sinira mo ako sa harap ni Ginoong Jensen. Sinira mo ang karera ko. Pagbabayaran mo ito. Rachel, sa lahat ng mga taong ito, ikaw at ang nanay mo ay labis naming hinanap. Namiss ko rin kayong dalawa. Tatay. Hindi ako makapaniwala na yung nasa peking gown ang tunay na tagapagmana. Sino siya, kung gayon? Bakit siya nakasuot ng gown ni Binibining Jensen? Sonia, hindi ba dapat ipaliwanag mo kung bakit nangyari ang lahat ng ito? Steve, gustong-gusto ko lang talaga ang disenyo ni Ella. Kaya nagbayad ako para magawa ng isang kopya. Pero aksidente kong ipinadala ang kopya kay Rachel. Hindi ko sinasadya yon. Kung aksidente mong ipinadala sa nanay ko ang maling gown, bakit pinahiya mo ng harapan ng nanay ko kanina? O hinayaan mong si Daddy ay basagin ang kanyang floral bracelet? Talia, hindi ko talaga sinasadya yon. Hindi ko rin naman nakilala ang nanay mo. Ganon ako kumilos dahil nadala ako sa sinabi ni Roy. Steve, ikaw ang kumupkop sa akin nung bata pa ako. Sa'yo ko nakuha ang buhay ko ngayon. Lagi kong inaasam na mahanap mo si Rachel. Welcome home party ni Rachel ngayon. At nag-aalala ako na baka may manggulo. At masaktan si Rachel. Rachel, kung galit ka sa akin, pwedeng-pwede mo akong saktan. Tama, Naya. Dito na ito matatapos. Sa susunod, mag-isip-isip ka muna bago kumilos. Nakuha ko na, Steve. Hindi ako pinarusahan ni Steve. Ibig sabihin nito, may pagmamahal pa rin siya sa akin. Rachel, kahit isang tulad ni Roy ay kayang-kayang hamakin ka. Bumalik ka man. Nananatili ka pa ring isang mangmang at walang kwenta. Mula ngayon, lahat ng aking shares sa Jensen Group ay ililipat. Sa pangalan ni Rachel, ako'y magbibitiw na. Si Rachel ang ganap na mamamahala sa kumpanya. Ibinibigay mo ang kumpanya kay Rachel. Anak ko si Rachel. Siyempre, sa kanya ko ibibigay. May problema ka ba diyan? Sa tingin ko lang, hindi naman kasi lumaki si Rachel sa pangangalaga mo. Kaunti lang ang alam niya sa mundo. Kailangan pa niyang mag-aral ng mga kasanayan at kaalaman. At saka, palagi naman siyang isang may bahay lang. Hindi niya alam kung paano pamahalaan ang isang kumpanya. Baka mahirapan siya na biglaan na lang mamahala. At saka, sigurado akong ganon din ang iniisip ni Rachel, di ba? Kung hindi, bakit pa siya magpupunyaging umangat? Tama ba ako? Ginang,
Mali po yan. Ang nanay ko po ay nakapasok sa kolehiyo sa sarili niyang pagsisikap. Pagkatapos, nagtrabaho siya ng part-time at nagkaroon ng karanasan sa trabaho. Maraming aspeto ang mundo. Sigurado akong hindi mo rin naman nakita ang lahat. Ang nanay ko ay nagsikap para umasenso. Ibig sabihin alam niya na ang mga taong tunay na nagtatrabaho ay napakahalaga. Alam din niya ang pinsala na maaaring idulot ng mga tamad. Kasing galing ng sino man ang nanay ko. Magaling, Talia. Anak ko si Rachel. Paano siya magiging kulang? Tay, hindi kita bibiguin. Taylor, tataasan ang sahod mo. Salamat, Jane. Miss Jensen, kami po. Mula ng unang araw na nagtrabaho ako, wala kayong nagawang kahit anong kapaki-pakinabang. Ayaw namin ng mga tamad na empleyado. Tinatanggal na kayo. MS Jensen, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. MS Jensen, nakikiusap po ako. Tigilan niyo yan at umalis na kayo. Ipagpatuloy ang handaan. Rachel, Talia, ipakikilala ko kayo sa mga kaibigan ko. Tara na. Jane, huwag kang masyadong magmayabang. Hindi ka palagi mananalo. Talia, ito ang paborito mong mango cake. Salamat! Tikman mo. Lorna, nasaan ang tatay ko? Masayang-masaya siya dahil nakabalik ka na, kaya medyo nalasing siya. Nagpapahinga siya sa itaas. Luna, alam mong ayaw ko ng mangga. Hindi ba't sinabi ko na bawal ang mangga sa bahay na ito? Alisin mo yan. Ginang Cook, gusto ni Talia ang mango cake. Espesyal kong ginawa para sa kanya. Pero wag kang mag-alala, ang dessert mo walang mangga. Gusto mo ba? Luna, nagtrabaho ka rito mahigit 10 taon na. Paano ka naging walang alam? Nagpapapansin ka na ba sa kanya? Sa unang araw ng pagbabalik niya. Hindi ako. Lorna, gusto kong puntahan ang puntod ng nanay ko bukas. Maghanda ka para doon. Sige, aalis na ako. Luna, sinabi ko ba na pwede kang umalis? Okay lang, umalis ka na. Rachel, kailangan mo lang gumawa ng problema, ha? Hindi mo na kayang magpanggap? Gusto lang ni Talia ng mango cake. Walang nagpipilit sa'yo na kainin ito. Bakit kailangan mong mag-ingay? Para bang kailangan ng permiso mo para magkaroon ng cake? Sino ang gumagawa ng problema dito? Kakabalik mo lang at naghahari-harian ka na sa akin. Huwag mong kalimutan na ako ang matagal na naninirahan dito mas matagal kaysa sayo. Sabi ni Lolo, kinuha ka niya bilang kabutihan para mas mabilis niyang mahanap ang mommy. Ang buhay na meron ka dahil sa mommy ko. Naririnig mo ba? Ang anak ko, mas malinaw ang pag-iisip kaysa sayo. Kung gusto mong ikumpara ang sarili mo sa akin, sa pamilyang ito, tanging ikaw lang ang outsider. Ano naman kung ikaw ang tunay na Jensen Harris? Ako ang lumaki sa pangangalaga ni Steve. Tinatrato niya ako, parang sariling anak niya. Ako ang magiging heir niya kung hindi. Kadumating ng biglaan. Ikaw ang outsider dito. Ang righteous ng dating mo sa pagkuha ng akin, ang kahihiyan ay magdadala sa'yo sa lahat ng dako sa mundo. Tungkol sa gown situation kanina, tatay at ako ay nagpabaya para sa reputasyon ng pamilya. Pero hindi ako pushover. Kung ako ang nasa lugar mo, matututo ako ng lugar ko sa pamilya at hindi mag-isip sa akin bilang imaginary enemy. Rachel, dapat ikaw ay nagpapakumbaba ngayong nakabalik ka. Paano ka nakapag-asta ng mataas at makapangyarihan sa akin? Nanay, tapos na ako. Tara sa granddad mo sa taas. Nawala ang trabaho mo at na-blacklisted. Lahat tayo ay babagsak kasama mo ngayon. Paano ito kasalanan ko? Iyon ang bitch, Jane, sa pagwasak ng buhay ko. Sino ka? Kumusta? Ikaw ay Roy, tama? Gusto mo ang trabaho mo pabalik? Oo, gusto ko ito. Gusto ko ito pabalik ng sobra. Kung gusto mo, gawin mo ang sinasabi ko. Mama, uwi na ako. Talia, bumati ka kay Lola. Lola, ako si Talia. Nandito kami ni Mommy para dalawin ka.
Mama? Kamakailan? Napanaginipan kita. Napanaginipan ko yung minsang sinabi mo sa akin. Tinanong mo ako noon kung bakit mas mabango ang bulaklak na namumulaklak sa taglamig. Hindi ko alam ang sagot noon. Sabi mo sa akin, ang tamis ng buhay ay nadadalisay sa tindi ng taglamig. Sabi mo, huwag akong matakot sa masamang panahon. Dahil ang pag-usbong ng buhay ay nangangailangan ng pagsubok. Mama, ang mga salita mo ang nagdala sa akin hanggang ngayon. Mama? Ako ang bahala kay Daddy. Madalas akong dadalaw sa iyo. Paalam na, Lola. Roy, anong ginagawa mo rito? Jane, sinira mo ang buhay ko. Hindi rin kita pababayaan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako ngayon. Si, Takbo! hintod yan. Bitawan mo ako. Talia, umalis ka. Takbo! Mami, Bilisan mo. Talia, tumakbo ka. Talia. Talia. Roy, baliw ka ba? Pakawalan mo ako ngayon din. Kung hindi mo sana sinabi kay Mr. Jensen ang mga kasinungalingan tungkol sa akin, magugustuhan niya ako. Magkakaroon ako ng magandang kinabukasan. Sinira mo ang karera ko. Roy, sa akin kaya kanya inilipat sa headquarters dahil sa akin. Ikaw ang palpak sa trabaho mo at nawalan ng pagkakataon. Sino ang dapat sisihin kundi ang sarili mo? Tayo na lang ang nandito ngayon. Bakit ka pa nagpapanggap? Jane, lagi kang nagpapanggap na mataas ang uri mo mula pa nang magkakilala tayo. Huwag mong isiping, hindi ko alam ito. Hindi mo talaga ako nire-respeto. Hindi ko naman naisip yan tungkol sa'yo. Ang mababang tingin mo sa sarili mo ang nagsasabi sa'yo na walang may respeto sa'yo. Tumahimik ka. Anong karapatan mong sabihin yan tungkol sa akin? Akala mo ba mas magaling ka? Kung may respeto ka sa sarili mo, bakit ka nagpanggap bilang si Miss Jensen? Sabi ko na, ako si Rachel Jensen, si Sonia ang impostor. Akala mo, palalayain kita sa pagsasabing ikaw si Miss Jensen. Jane, sa kasamaang palad mo, nasaktan mo ang tunay na Miss Jensen. Inalok niya sa akin ang kinabukasan ko, kapalit ng buhay mo. Kaya, kahit anong mangyari ngayon, walang paraan na lalabas ka rito ng buhay. Bido. Ano ang sinabi mo? Si Sonia ang nag-utos sa'yo na dakpin ako? Gabi na. Bakit wala pa sina Rachel at Talia? Steve, huwag kang mag-alala. Siguro si Rachel ay sobrang nangungulila kay Sheila at naglakad-lakad pagkatapos. Pero hindi siya sumasagot sa telepono. Lolo. Lolo, Bakit bumalik itong batang to? Talia, anong nangyari sa'yo? Nasaan ang nanay mo? Lolo, kailangan mong iligtas si nanay. Dinukot siya ni tatay. Ano? Jeff, hanapin mo kung nasaan ngayon si Roy at sabihin mo sa akin. Bilisan mo. Roy, ang kapal ng mukha mong dukutin ng anak ko, pagbabayaran mo to ng napakasakit. Roy, tanga ka. Mas mabuti pang alisin mo si Rachel bago pa siya matagpuan ni Steve. Nasaktan mo si Miss Jensen nang nagpanggap kang siya sa welcome home party. Hindi ba natural lang nakamuhian kanya dahil doon? Jane, kasalanan mo yan dahil masyado kang nagpapa-impress. Pwede kang magpanggap na kahit sino. Bakit si Miss Jensen pa ang pinili mo? Ano sa tingin mo? Ang makukuha mo sa pagsasaktan sa kanya? Gasolina? Roy, anong ginagawa mo?
Gusto ka ni Miss Jensen na mamatay. Wala akong magagawa. Dati tayong magkasintahan. Pabilisin ko ang apoy para hindi ka gaanong magdusa. Roy, niloloko ka lang ni Sonia. Kung may mangyari man sa akin, hindi mo na makukuha ang ipinangako niya sa'yo. Ang kapal ng mukha mong sumalanta ng plano ko, makikita mo sa kabilang buhay. Kukunin ko ang lahat ng nararapat sa akin! Roy, Talia, nakita niyang dinukot mo ako. Kapag sinimulan mo ang apoy na ito, ang karera at kinabukasan mo talagang masisira. Gusto mo takutin ako? Bata lang ang Talia. At saka, nag-iisip siya ng kung ano-ano. Hindi siya normal. Mayroon bang maniniwala sa kanya? Roy, ginagamit ka ni Sonia para patayin ako. Kung mamatay ako, malalaman ng pulis na ginawa mo ito. Matatalo ka sa huli. Akala mo importante ka, ha? Isa ka lang na ulila na walang estado o pamilya. Walang saysay ang pagkamatay mo. May mag-aalala ba? Kung sa tingin mo hindi patas, maghanap ka ng pamilya. Katulad ni Miss Jensen sa susunod mong buhay. Sa ganoon, walang makakaapi sa iyo. Mommy, sana okay ka. Bilisin mo. Si Steve. Naku, anong problema? Steve, parang ang kotse ay nasira. Anong gagawin natin? Naghihintay si Mommy na iligtas natin siya. Jeff, padala mo ng kotse ngayon. Bilis. Matagal na ngayon. Malamang bangkay lang niya ang makikita natin pagdating. Roy, kung palalaya mo ako ngayon, hindi ko ipagpapalagay na may nangyari. At bibigyan kita ng 5 million. Akala mo ba tanga ako? Ha? Kung gagawin ko iyon, paano ako makakuha ng 5 million? Yung butler mo ba bibigay sa akin ng pera? Sinabi ko sa iyo, ako ang tunay na Jensen heiress. Si Sonia ay peke. Kung papatayin mo ako, magdaramdam ka. Kahit magdaramdam ako, hindi mo makikita. Tigilan mo. Mommy, Ang tanga nito. Matagal na at hindi pa niya pinatay. Mr. Jensen! Ikaw, bakit ka narito? Roy, paano mo nagahas kidnapin ang anak ko? Masyado kang mapangahas. Ano? Jane ang anak mo? Roy, sinabi ko ito sa'yo. Hindi mo ako pinaniwalaan. Si Jane ang anak ni Ginoong Jensen? Kung hindi kami nag-divorce, ako lang ang magiging anak na lalaki niya. Ako mismo ang sumira sa kinabukasan ko. Putang ina, niloko mo ako? Hindi ka talaga ang Jensen heiress. Grabe ka. Hindi ko nga kilala. Sinabi mo sa akin na kidnap si Jane, Ginoong Jensen. Jane, hindi ako ang may kasalanan. Niloko niya ako. Sonia, anong nangyayari? Stevie, hindi ko talaga kilala si Roy. Hindi ko maaaring sinabi sa kanya na gawin ito. Siya ang nanakit sa Rachel sa welcome home party. Sinabi niya na niloko siya ni Rachel ng ibang lalaki. Siguro kinidnap niya siya para maghiganti. Putang ina, nilagay mo ako sa sitwasyon. Steve, wala akong problema sa Rachel. Bakit ko siya sasaktan? Dahil sa tingin mo baka ako ang papalit sa'yo sa pamilyang Jensen. Dahil sa tingin mo, kapag nawala ako, makukuha mo lahat ng pag-aari ng mga Jensen. Kasama ang tiwala ng papa. Rachel, hindi ko naisip yan. Sa lahat ng mga taon, tinutulungan ko si Steve na hanapin ka. Sonia, tigilan mo ang pagpapanggap. Papa, pinagkakatiwalaan mo ba ako? Si Sonia ang may sala. Anak ko ka. Siyempre, pinagkakatiwalaan ko. Stevie, inampun mo ako noong ako'y 6. Sa mga nakalipas na taon, naging para sa akin ang sarili kong ama. Kung para sa Rachel, mas matagal ako namuhay kasama mo. Pero ngayon, pinagkakatiwalaan mo siya agad-agad. Nakakalungkot ka talaga. Pumasok ka dito. Sonia, ano ba ang ibig mong sabihin dito? Steve, sinabi ko na sa'yo ng paulit-ulit na gusto kong ampunin ng opisyal. Pero hindi ka pumayag.
Dahil hindi ko nakuha ang pagmamahal na gusto ko, kailangan kong tiyakin na ligtas ang kinabukasan ko. Kukuha ng mga lalaking handang magsapalaran para sa pera. Bibigyan ko sila ng malaking bayad. Anak ko si Rachel. Hindi ko masasaktan siya sa pag-ampon ng ibang bata bilang anak ko. Bago siya matagpuan. Pero, ilang taon ka nang nasa pangangalaga ko. Para ka ng pamilya sa akin at hindi kita inapi. Ito ba? Ang kapalit ng ginawa ko para sa'yo? Ikaw ang unang nanakit sa akin. Sobrang hirap na ng buhay ko. Ayokong mabuhay ulit sa kahirapan at kahihiyan. Hindi ko kayang bumalik sa buhay na iyon. Huwag mo akong sisihin sa ginagawa ko. Sonia, pakawalan mo si Natalia at si tatay. Ako ang gusto mo. Huwag kang mag-aksaya ng hininga. Kung pakakawalan ko si Steve, makakalusot ba ako? Marami ka nang pinapatay sa amin. Makakalusot ka ba? Ilang taon na akong nasa pangangalaga mo. May natutunan akong ilang bagay sa'yo. Ex-husband ka ni Rachel. May galit ka sa kanya at dinukot mo siya. At si Steve. Nakipaglaban ka kay Roy hanggang sa mamatay. Para iligtas ang mahal mong anak. Pagkatapos, mamamatay kayong lahat sa sunog. Maganda di ba ang kwentong iyon? Baliw ka! Pakawalan mo ako! Walang kwenta kang tao. Hindi ka man lang marunong. Tangang katulad ni Rachel ay mahulog sa taong katulad mo. Ikaw, Huwag kang gumalaw. Sonia, may isa pang pagkakataon para sa'yo. Mag-isip ka ng mabuti. Itigil mo ito ngayon. Stevie, hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Ikaw na ngayon ay nasa kapangyarihan ko. Kunin siya. Ano ang nangyayari? Sino ang pinagtatrabaho mo? Ano ang nangyayari? Sonia, sa tingin mo ikaw lang ang may plano. Hindi ka pa sapat na magaling para pasukin ako nila. Mr. Jensen, na-track namin kung nasaan si Roy. Stevie, tara at iligtas si Rachel. Lolo, pwede ba hindi sumama si Sonia? Hindi niya gusto ang mommy. Kaya ikaw, impiting bata ka. Sinira mo ang mga plano ko. Kaya, hindi mo ako pinagkatiwalaan sa lahat ng panahon. Tignan mo ang ginawa mo. Paano mo ako mapagkakatiwalaan? Dalin sila. Ibigay mo sila sa pulisya. Ginong Jensen. Steve! Nanay, hindi naman ako huli, di ba? Hindi. Tatay, Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naipagtanggol kita. Bumalik sa normal ang aming buhay. Sina Sonia at tatay ay nagbayad din ng halaga para sa kanilang mga ginawa. Tama. Nang nasa kulungan siya, may natuklasan si tatay na mahalaga. Elena, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Pangako, magiging mabuti ako sa'yo kapag nakalabas na ako rito. Nandito ako ngayon para makipaghiwalay sa'yo. Huwag mong isiping, hindi ko alam na niligawan mo ang babaeng Jensen. Nang hindi ko alam. Elena, maaari kong ipaliwanag. Buti na lang, hindi mo anak si Nina. Ilang taon mo siyang inalagaan, kaya may nakuha rin ako. Wala na akong pakialam kung ano ang mangyayari sa buhay nila. Tungkol naman sa amin ni nanay, siya ang nagpapatakbo ng kumpanya at sobrang abala siya. Pero siya pa rin ay naglaan ng oras para ihatid ako sa paaralan at bisikleta pa rin ang gamit niya. Ngayon lang, wala nang nagdududa kung sino kami.